Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, na naging anak naman ni Booz kay Ruth, si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abiyas, at si Abiyas ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Hosafat, at si Hosafat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas. At si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abuid, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Asor. Si Asor ang ama ni Sadok, na ama ni Aquim. Itong si Aquim ang ama ni Elwid. Si Elwid ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salin lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang gabi. Magandang gabi rin po sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa kanilang tahanan na nagsisimba via online. Sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Day 2 ng Simbang Gabi. Tanungin mo yung katabi mo, nakadalawa ka na ba? Sinong nakadalawa na? Taas ang kamay. Okay, sige po. Sinong nakauna pa lang? Taas ang kamay. Okay, habol lang, no? Okay lang yan. Sige po, basta tapusin. Oh. Napakaganda ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ngunit nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Isang araw, umuwi ang anak sa kanilang bahay na tuwang-tuwa. Ang pangalan ng anak ay si Boyet.
Tuwang-tuwa si Boyet dahil ibinalita niya sa kanyang tatay na meron na raw siyang crush. Binata na si Boyet, meron ng crush. Sabi ni Boyet, pagkakita sa tatay, "Tay, ang saya-saya ko. Naging close na kami ng crush ko na kapitbahay natin." Oh. Sabi ng tatay, "Talaga anak? Sino ito? Pakilala mo naman sa akin." Sabi ni Boyet, "Tay, si Leia, yung nakatira sa tapat natin." Biglang nagbago ang itsura ng tatay. At sinabi kay Boyet, "Anak, hindi pwede si Leia. May sasabihin ako sa iyo. Matagal ko ng sikreto ito. Kapatid mo si Leia." Alam mo yung mga chismosa talaga, no? Huwag mong sasabihin sa nanay mo. Ha? Iba na lang ang crush mo. Nalungkot si Boyet. Paglipas ng 1 linggo, muli na naman bumalik si Boyet sa kanyang tatay na tuwang-tuwa. Sabi niya, "Tay, good news. Naka-move on na ako kay Leia. May bago na akong crush. Mas maganda at mas maputi." Oh, sabi niya. Sabi ni tatay, "Ganun ba anak? Sige, sino yan? Pakilala mo naman sa akin." Sabi ni Boyet, "Tay, si Lina, yung babaeng nakatira sa likod ng bahay natin." Nagbago na naman ang muka nung tatay. At binulong sa anak, "Anak." Sabi niya, "Anak, wag na lang si Lina. Kapatid mo din siya. Hindi alam ng nanay mo. Sikreto lang natin ito." Grabe yung tatay, no? Katapat, kalikod. Magkahalong inis at lungkot ang naramdaman ni Boyet. Dahil sa pangalawang pagkakataon, lahat ng nagugustuhan niya hindi pwede sapagkat sila ay magkapatid. Sa tuwing lumilipas ang linggo, may bagong pumapalit na crush itong si Boyet. Pero sa bawat linggo, lagi siyang bigo dahil laging sinasabi ng tatay, hindi pwede. Nakalima nga siya 5 kapitbahay at 5 kapitbahay din ang hindi pwede niyang magustuhan. Kaya naman ganun na lang ang bigat sa loob nitong si Boyet. 5. Imagine niyo yun? Bakit? Lahat anak ng kanyang tatay. Hindi na mapigil ni Boyet ang kanyang nararamdaman. Kaya lumapit na siya sa kanyang nanay at nagsumbong. Umiiyak na nagsumbong itong si Boyet at inakap ang ina. Niyapos ng ina ang anak. At nagsumbong itong si Boyet na, "Nay, 5 ang hindi ko pwedeng magustuhan dahil 5 ang anak ni tatay." Hinagka ng ina ng mahigpit ang kanyang anak. Habang ito'y umiiyak at binulong sa anak, "Anak, magmahal ka kahit sino sa 5. Dahil ang hindi alam ng tatay mo, hindi kanya anak." Mga kapatid, narinig natin ang mahabang lahi ni Jesus. 3 tig-14 na saling lahi ang inisa-isa bago na isilang si Jesus. Kung titignang mabuti, bawat henerasyon, bawat pamilya at bawat miyembro ay may kanya-kanyang nakaraan. Narinig natin ang mga pangalang David at Abraham. Kilala niyo po ba sila? Sila'y mga hari
at importanteng tao ng kanilang henerasyon. Maharlika at matuwid na tao. Kaya naman masasabi nating si Jesus ay mula sa lahi ng hari at maharlika. Ito ang patunay sa nasasaad sa kasulatan na ang Mesiyas ay isisilang mula sa lahi ni David at bilang katuparan sa pangako ng Diyos ayon sa lipi ni Abraham. Ang galing, no? Bago pa isinilang si Jesus ay mula sa lahi ng mga hari, mula sa lahi ng mayayaman, prominente, at matutuwid na tao. Ngunit, gaya ng ibang pamilya, hindi perpekto ang lahi ni Jesus. Dahil kasama sa kanyang angkan si Tamar. Kilala niyo po si Tamar? Hello. Kilala niyo po si Tamar? Chichismis ko sa inyo. Itong si Tamar, alam niyo ba, isang taga-Kana na nakipagrelasyon sa kanyang biyanan. Oh, atin-atin lang yun, ha? Huwag niyong ipagkakalat, no? Si Tamar, no? Nakipagrelasyon sa kanyang biyanan. Oh, at narinig din natin yung pangalang si Rahab. Kilala niyo ba si Rahab? Oh, atin-atin lang din ito, ha? Si Rahab ay isang prostitute. Ay, hinaan ko lang. Prostitute. Oh. Si Ruth, mula sa tribo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Narinig din natin ang pangalang Bathsheba. Siya naman ay yung kabit ni Haring David. Review tayo mga chismoso-chismosa. Sino nga si Tamar? Kalimutan nyo na. No? Yung nakipagrelasyon sa biyanan. O, bagsak na kayo sa exam. O, sino si Rahab? Prostitute. O, tanong mo to, bagsak to sa mga chismisa, no? Wala siguro dito, no? Nasa barangay sila, no? Sino si Ruth? Sumasamba sa? Sinong kabit ni Haring David? Si Bathsheba. O, kumpleto na, no? Mapaperfect na natin ang ating chismisan, no? Pero sa lahat ng ito, sa haba ng listahang ito, isa lang ang sinasabi at pinapakita ni San Mateo sa atin. Hindi natin mapipili ang ating lahi. Hindi natin mapipili ang ating lahi. Siguro, kung bibigyan lang tayo ng pagkakataon, marahil marami tayong gustong baguhin sa ating pamilya. Sigurado, meron kayong gustong alisin o burahin. O kung uulitin ang ating buhay, magandang itanong sa ating sarili, sila pa din ba ang ating pipiliin? Pipiliin mo pa din ba ang iyong ama? O papalitan mo na? Ituturing mo pa din bang magulang ang iyong ina? Ang ating mga kapatid, sila pa ba din ba ang iyong gugustuhin? Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito dahil ang ating pinagmulan o kasaysayan ay mananatiling ating nakaraan. Ngunit ang pwede lang nating panghawakan ay ang ating kasalukuyan. Ang nakaraan, hindi na pwedeng palitan. Ngunit ang ating kasalukuyan, pwede nating panghawakan. Ito naman ang magandang itinuturo sa atin ni Jesus. Hindi naging dahilan ang pangit niyang nakaraan, ang pangit niyang lahi para masira ang kanyang kasalukuyan. Dahil meron tayong kakayanan, baguhin ang anumang pangit sa ating buhay. Kung aayusin lang natin ang ating kasalukuyan. Walang magagawa si Jesus sa prostitute niyang kapamilya. Kumabit man ang kanyang lolo, hanggang sa kanya na lang iyon. Maging ang mayayaman at matutuwid niyang angkan, wala ding magagawa sa kanyang kasinuhan. Ang tanging hawak lang ni Jesus
ay ang kanyang sariling kasalukuyan at kinabukasan. Huwag mong sisihin yung nanay mong walang trabaho kung wala kang narating. Huwag mong sisihin yung tatay mong lasenggo kung pangit ang naging kinabukasan mo. Wala kang magagawa sa kanila. Sa sarili mo, marami. Sa kasalukuyan mo, meron. Kaya hindi dahilan ang magulong pamilya para maging magulo ang ating buhay. Huwag mong gawing dahilan ang iyong nakaraan kung sino ka sa kasalukuyan. Dahil meron kang kakayanang maging mas mabuti kaysa sa iyong lahi. Meron kang kakayanan mas maging mabuti kaysa sa iyong lahi. Mga kapatid, ang napakagandang regalo ng Diyos sa atin ay ang kakayanang mamili at baguhin ang kasalukuyan at kinabukasan. Kahit hindi mabura ng iba ang ating nakaraan. Amen? Amen. Ano man ang mangyari sa iyong kasalukuyan, yan ay dahil sa iyong kagagawan at hindi dahil sa iyong nakaraan. Ang kaya mong baguhin ang iyong kasalukuyan at huwag sisihin ang nakaraan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.